3, 2, 1. Are you ready? Good day kay Banatics! So welcome back sa ating YouTube channel. Amazing! So for today's vlog mga kay Banatics, yung ating inaabangan na pagpisa ng ating yung itlog ng ating mga Sanconur, sa wakas this day po ay napisa na. So nakakatawa lang po nakakatawa po na tayo ay nakapagpapisa na sa wakas ng ating mga yung ating mga breeder nakapagpapisa na sa wakas ng kanilang mga itlog. So sa wakas proven breeder na rin yung ating mga alaga. So kalain mo itong mga Sanconur natin ito, dahil sa tagal ng panahon na sinantay natin 2.5 years. So one time merong nakipag sa atin, nakipag swap. So gusto niya swapan yung ating mga alaga. So talagang minsan dumarating din sa point na talagang mapanghihinaan ka ng loob. Pero yun nga, dahil sa hindi natuloy yung aming deal nung kausap kong yun, ay isa na ring good thing na rin na yun nga hindi natuloy dahil nangitlog, biglang nangitlog 1 week after nung hindi natuloy yung deal namin, nangitlog yung breeder natin. So after nung nangitlog, ito na nga ay napisa na. So napakasaya. Kung nagkataon ay parang tayo nagtanim, iba yung aani nung ating pinaghirapang i-breed ng mga ibon. So nakakatuwa lang sa part natin. So tara, samahan niyo ako kay Banatics, silipin natin kung ano nga ba yung mga sign na makikita natin o mapapansin natin kapag tayo ay nakapagpapisa na ng mga itlog ng ating mga Sanconur, especially dito sa Sanconur natin. So tara, samahan niyo ako. So mga kay Banatics, isa sa mga sign na meron lang papisang anak itong ating mga Sanconur o yung isang Sanconur na pair ninyo, isa sa mga sign after nila mangitlog na napisa na yung kanilang mga inakay ay yung matakaw na silang kumain. Talagang kain lang sila ng kain. So kaya naman kung ganun yung nakita ninyong behavior, isa na yung sign na meron na nga silang inakay. So kaya naman bilang isang may-ari sa kanila, ang gagawin natin ay magbibigay tayo ng mga pagkain na marami, o tatambakan talaga natin sila ng pagkain para hindi magkulang yung pagkain na kakainin nila at ipapakain nila dun sa kanilang mga inakay. So ito, naglagay tayo dito ng binabad na breeder mix ng puro seeds yan, high sa protein itong mga seeds na ito. At naglagay din tayo dito ng calcium na vitamins para sa natin, Sanconur natin, yung parents, para yung lalong-lalo na yung yung babaeng Sanconur, dahil nag-lay siya ng egg, so kailangan siya ng maraming calcium. Naglagay din tayo doon ng sunflower seed, yung big, ito sunflower seed, naglagay tayo dyan. Siyempre di mawawala yung bird seed. Tapos meron din tayong grits na mga bato, mga minerals, mga shells na dinurog. Ngayon naman sisilipin naman natin yung ating breeder o yung ating Sanconur na nakapagpapisa na. Tingnan natin. Charan! May napisa na siyang isang egg.
Ayun yung ano, inakay. Ayun, gumagalaw. Ayun. So, congratulations, Inuwi at Natalie. Kayo ay proven breeder na. Talagang nakapagpapisa na sila. So, yun yung very cute little baby nila. So, sa wakas, nakapagpapisa na rin tayo ng ng Sankunur baby dito sa ating wow! Ang lupit mo, ha? Akalain mo, no? Muntik ko pang maiswap itong dalawang itong pares natin ito. Muntik ko pa silang maiswap. Buti na lang kamo. At pabago-bago isip nung kadil natin. At hanggang sa hindi na siya tuluyang nagparamdam. So merong akma na talagang kukunin niya na, pero inaantay natin hindi siya dumating. So good thing na rin sa atin dahil yun na nga, kung nagkataon tayo nagtanim, siya yung aani nung ating pag-aantay ng matagal. So yun na rin ang kagandahan ng ng nag-iibon talaga Talagang dapat hindi ka talaga maiinip sa ganyang pagbibreed. Kasi nga kung mainip ka dyan, talagang magsisisi ka sa huli kung maiinip ka talaga Kaya dapat talagang tiyaga lang na kung may goal ka na makapag-breed, yan, tiyagain mo lang kahit matagal. Duruin mo ako, 2.5 years talaga ako nag-antay dito. So from from hand feed itong dalawang breeder natin ito. Siyempre kung bibili ka ng hand feed, yung may DNA, para sure na na ang mabili mo ay lalaki at babae, kakathen. Sure na mabibili mong ganun. So ito, nagpapakain sila ngayon So baka mamaya mapisa na rin yung isa kasi may crack na rin yung isang itlog niya. May crack na rin. So napakagandang pagmasdan Nagpapakain sila ngayon. Ayun Ayan, ganda May crack na rin yung isa nakita ko kanina Uy, huwag mo apakan. So yun ang kagandahan mga Kaibonatics. Tuloy mo lang kung ano yung passion mo, lalo na sa pag-aalaga o pag-breed ng mga ibon. African lovebirds man yan, mapakalapate o mga parrot, Sankunur o mga Sankunur o iba pang mga medium birds. Tuloy mo lang yan Kaibonatics. Huwag kang susuko o huwag kang panghihinaan ng loob. Kasi darating din talaga yung time na sulit, worth it yung pag-aantay mo at yung mga ginagastos mo o yung mga panahon na binibigay mo sa kanila. Sulit yan kapag ito kagaya ng ganitong moment natin na makapagpapisa tayo, makapagpaitlog, eventually makapagpapisa at makapagpalaki. So ang natin ngayon, dalangin natin ngayon, sana lumaki itong ating inakay na Sankunur. Sana walang maging aberya. Sana marunong itong ating mga breeder na magpalaki ng kanilang inakay. Para naman sa gayon ay tayo. Tuloy-tuloy yung blessing dito sa ating ibonan. Yan sinusubukan na lang pakainin yung baby Sankunur. So nagtataka kasi ako kaninang umaga Sabi ko, bakit kaya parang may huni na kakaiba dito sa ating ibonan? Ano kaya yung huni na yun na parang ang liit-liit na huni? So dahan-dahan ko siyang sinilip hanggang sa makita ko nga ito, meron na ngang papisa itong ating breeder na Sankunur. So napakasaya naman ng pakiramdam kapag ikaw ay ayun nga nakapag painakay o nakapagpapisa na ng itlog ng mga Sankunur. Ang saya-saya, talagang hindi lubos mawari talaga yung kasiyahan na nadarama natin ngayon mga Kaibonatics. Sana kayo rin mga Kaibonatics makapagpapisa rin kayo ng inyong mga binibreed na mga ibon gaya nito. Yun nagtago ayun nagtago siya doon sa gilid.
Hindi ko siya mabuksan kay Bonatics. Ayun, alis sila. Hindi ko siya ma-open eh. Kasi baka tukain tayo. So semi-tame kasi itong ating mga alaga. Talagang hindi sila yung talagang super tame. Kaya naman, natatakot tayo. Baka tukain tayo. Kasi one time, sinubukan nating hawakan kahit yung itlog lang sana para i-candling. Kaso yun nga. Akmang tinuka tayo ni Natalie, yung babaeng sankunor natin. Talagang nung isang beses na talagang nahuli niya yung yung daliri ng kamay ko eh. Ang sakit din pala. Kaya naman hindi ko na inulit. Natakot na ako. Kasi iba to eh, ibang mga mga to eh. Ibang manuka eh. Mas malaki yung mga beak nila eh kaysa sa lovebirds. Sa lovebirds kasi medyo maliit kaya pa eh, kahit na dumudugo na. Pero ito baka mamaya mabawasan yung daliri natin eh pag sila yung kumagat eh. Pag itong dalawang to. Kaya naman hindi ko sila talagang inahawakan. Kaya hindi ko siya mahawakan ngayon itong Tsaka baka mamaya may behavior sila na parang sa lovebirds na pag nabulabog sila or hinawakan, magkaroon ng human scent yung inakay nila. Baka patayin naman nila yung inakay. Kaya naman ito, hanggang ganito lang muna tayo kay Bonatics. Hanggang panood lang muna sa kanila. Ayan o. Hey, cute little baby. Ayan mo. Yung isa may crack na. Yun, may crack. Baka mamaya o bukas. Mapisa na rin yan. So hanggang dito na lang muna tayo kay Bonatics. Update ko kayo sa susunod nating mga vlog. Kung ano na nga bang kalagayan, kung napisa ba lahat itong 3 eggs nitong ating mga breeder. Thanks for watching.